my beloved Boss Mike Cervera. Yon, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amadako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Eto na nga, mga kababayan, nakauwi na tayo sa Pilipinas mula sa Los Angeles, California, USA. At syempre, maraming mga nangyari. At syempre, maraming kinakabahan. At syempre, merong isang natatakot. Di ba? Ganun lang yun, eh, no? Oo. Kita nyo, no, mga kababayan, sila pala ang post na nila. Eto na. Ito, pinost ito nung nakaraang araw. Matapos ang dalawang araw, mga kababayan. Ha? 2 araw bago sampahan ng patong-patong na kaso, itong si Maharlika, mukhang ninervyos. Ninervyos, mga kababayan. Oo, si Boljaran, ayan na, welcome to Los Angeles daw, Harry Roque. Kita nyo, no, yung mga kakampi niya, no? Yung mga kakampi niyang mga walang ya. Pinagmalaki pa yung mga kakamping walang ya, ano? Diba? Kita nyo, no, mga kababayan, yung pagkakaiba. Si Maharlika, panay ang post na ng mga ganyan. Samantalang yung taong nagsampa sa kanya ng kaliwat kanan tuloy, patong-patong na mga kaso. Eto na. Tahimik lang. Ayaw nga ipa-broadcast yung mga nangyayari at yung kanyang pangalan, eh. Diba? Baka nasa Pampanga yan. Ha? Kita nyo naman si Harry Roque, yung tiyan, hindi lumit, pero pumayat, ano? Pumayat. Si Maharlika naman, syempre, kabang-kaba yan. Hindi yan pupunta, mga kababayan. Itong si La Roque, sila Glenn Chong, diyan sa LA, kung hindi ito nagpanik si Maharlika. Nagpanik, eh. Mga kababayan, eto na nga, matapos nga ito, masampahan ng kaso. So, eto na nga mga nangyari at nagkaroon ng mga yung mga post nila isa-isa. Late dinner with Mother Warrior daw. Ano naging Mother Warrior? Mother Warrior na mga fake news. Mga kababayan? Ang daming fake news, eh. Si Glenn Chong naman, abogado ka pa naman. Teka nga, bakit ganon? Di ba? Abogado pa naman. Sa bagay, mga bitter nga pala ito, di ba? Etong si Glenn Chong mukhang madidisbar ito, eh. Di ba? Alam ko merong ito, nagsampa ng kaso sa ginawa niyang pagsasabi na pagsasampalin niya daw sa mukha si First Lady. Pakita na muna nga natin lahat yung mga picture nila. Ayan, welcome back to LA, Attorney Glenn Chong. Parang, alam nyo, mga kababayan, pasinin nyo yung inaasal ni Maharlika. Doon nyo mapagkukumpara yung taong kinakabahan at kalmado. Kung yung mga kababayan, sige, pagpalagay na natin totoo yan. Pagpalagay na natin na totoo yan. Oo, sabihin na natin talaga. Hindi. Bago yan. So ngayon, mga kababayan, sampa kami ng kaso noong July 16 sa Amerika, sa LA. Naisampang kaso, 17. Mga kababayan, 17. Natanggap kagad ni Maharlika yon. Araw na yon, nagtawag na ng kakampi. Gets nyo? 17, mga kababayan, natanggap niya yon kasi 16 na isampa. 24 oras,
17, natanggap niya na meron na naman siyang naisampang kaso. At ang abogado nga ay si Attorney Vasquez. Oh, 'di ba? Oh, si Camille Vasquez. Ayan, yung abogado ni John Depp. Ngayon, pagtanggap niya, tumawag agad 'yan. Kaya dali-dali, oh, 'di ba? Oh, dali-dali Proy Espanya Edwin na pero mo 18 kinabukasan nandiyan na agad yung dalawang abogado. Naloko na. Nataranta si Maharlika. Kasi hindi niya siguro hindi niya ine-expect na, aba, bakit yan yung abogado nyo? Ah, di ba? Ay kasi ang tapang ng ng matapang, malakas ang loob, at matapang din ang hiya. Bakit kanyo? Ha? Bakit kanyo? Akala niya kasi walang seseryoso sa kanya. Oo. Sabi, mukhang malakas yan sa Pasayolanda yung friend mo, Boss Mike. Kasi rin nakarating ka agad, ayo! Oh, hindi pa naman makakarating. Ay, sikat na abogado. Naloko na. Ito nga. Habang nga kami nasa sa aming rest house tuloy, beach house. Kasi tapat kami ng ng dagat. Kaya nga tingnan nyo, medyo ang lamig kasi doon. Medyo inuubo-ubo at medyo sinisipon-sipon. Siguro dahil na rin sa pagbabago ng klima. Pabago-bago rin kasi klima sa sa LA, sa lugar na kinaroroonan namin. Habang nandoon nga kami, nagtatawanan kami. Oo, pinagtatawanan namin kung anong magiging reaksyon ni Maharlika. Hindi nga kami nagkamali. Naloko na. Hindi kami nagkamali. Talagang daig pang uminom ng ng ano ba 'yon? Yung ano tawag nila, yung dipataranta? Alcohol dipataranta ba 'yon? Basta 'yon. Pero mo, saglit na saglit lang Bigla, malaki pondo ng mga to. Pero bigla-bigla nandiyan dyan na kagad tong dalawang abogado. Akala mo naman may magagawa, Wala, may hirapan itong mga ito. Oo. Mahirapan itong mga abogado na ito. Ayun! Agua di Pataranta! Yun. Agua. Di ba? Willie Classic. Di ba? Aqua di Pataranta. At eto pa. Ako. Dan Manny, bakit abogado ang dumating? Baka nagdala ng pondo. Baka naman nagdala ng ng pangkuha ng pangtapat na abogado si Maharlika. Naloko na. Di ba? Kasi, isipin nyo ulitin ko mga kababayan, July 16, naisampa yung kaso. 17, natanggap niya na. 18, abay dumating agad yung abogado! Dumating agad, eto si Glenchong at saka si Roque. Kita nyo? Gano'n, oh my God! Bakit yan ang abogado nyo? Di ba? Wala Eto pa, mga kababayan, mas magugulat yan sa mga susunod na panahon. Susunod na mga araw, linggo, buwan. Bakit kanyo? Hindi lang isa! Hindi lang dalawa! Hindi lang tatlo! Hindi lang apat! Marami sila, mga kababayan. Oo. Sabi nga nung kaibigan natin, ako kaya kong patawarin si Maharlika. Pero, babayaran niya yung yung mga gastos, yung syempre public apology dapat dahil nga 'di ba? Ang problema, ito na
Ang problema daw, mga kababayan, yung mga darating pa na magsasampa ng kaso sa kanya. At hindi basta-basta, mga kababayan, ha? Hindi basta-basta yung mga tao na winalangya ni Maharlika. Eto nga, sabi nga dun sa sa kwentuhan namin ng mga kaibigan ko doon, ang mga daw pala diyan sa Amerika pagka mga ganyang kaso, 7% natutuloy. Oo, natutuloy sa sa 100%, 100% yung 7% natutuloy, yun yung natutuloy sa kasuhan. Yung 93%, mga kababayan, hindi na yan pinaaabot sa korte. Inaabsuelto na. Oo. So, ang mangyayari niya, mga kababayan, malamang sa alamang, pag eto natuloy, susuka ng napakaraming pera ni Maharlika. At sabi nga kanina dyan, bakit nga ba yung mga abogadong yan, di halatang-halata na. Yun din naman yung sinabi natin noong nakaraan. Na halatang-halata na natin kung sino yung nasa likod ng mga paninira ni Maharlika. Bakit kanyo, mga kababayan? Ninervyos Ang dumating etong mga ito, yan. Ito pa, ito pa. Yan, bakit yan dumating? Kita nyo? Yung yung buljakera, mukhang bubuljakin talaga, literal. Nako, Aileen Oro, nako, kinakabahan no. Alam nyo, ramdam na ramdam ko Ramdam na ramdam ko yung nararamdaman ni Maharlika Kasi, kung eto si Maharlika, easy lang ito. Relax lang, di ba? Abe, hindi magpo-post ito ng mga ganyan. Na nandiyan si Roque, nandiyan si Glenchong, ganon. Hanggang sa ngayon nga, hindi nyo alam kung sino yung nagdemanda Yung nagsampa ng kaso kay Maharlika. Di ba? Hanggang ngayon, hindi nyo pa rin alam. Hindi nyo pa rin kilala. Yung nagsampa ng kaso kasi hindi ka naman lalabanan nun ng salitaan, Maharlika. Ibang-iba kasi yung pagkatao sa pagkatao mo. Yan ang sinasabi ko. Si Maharlika, nag-post na ng ganyan. Hindi lang yan ang pinost, mga kababayan. Ito pa, diba? Kita nyo? Pinost niya yan. Kita nyo yung damit. Napansin nyo ba yung damit? Napansin nyo yung damit? Pansinin nyo yung damit. Yung bag itim na pantalon, pulang damit, ito. Pulang damit, itim na pantalon. Ibig sabihin, mga kababayan, sabay na dumating yung dalawang abogadong bugok din. Kita nyo? Bakit kailangan magsabay pa ninyo? Magtutulong ba yung mga utak ninyo labang kay Camille? Ano po, labanan ng dalawang bakla versus sa isang babae? Nagigets nyo ba, mga kababayan? Ito, ulitin ko. Ito na, mga kababayan. Pagkaisipin nyo maigi, si Maharlika, ayan, picture ni Glenchong. Ayan, tignan nyo yung damit. Ulitin lang natin para mas maliwanag. Tignan nyo yung damit. Ito naman yung picture nila ni Roque. Ito naman yung post nila, lahat. Glenchong. Tignan nyo yung mga damit, Hindi naman nakapagpalit. Diba? Sakto, gabi dumating gabi na dumating itong mga ito. Sa bagay, alam nyo sa LA, alas 9 ng gabi, may araw pa Kaya eto siguro, ayan, yan, mga picture na yan, maliwaliwanag pa. Diba? Maliwaliwanag pa. Sige, balik natin dito. Sa magkakasamang post naman ni Glenchong. Ayun, nasa gitna si Maharlika. Para naman hindi kabahan.
Pampalakas ng loob. Oo. Ha? Pampalakas ng loob. O, lakihan mo nga, Boss Mike. Ayan. Ah. Itong nasa tabi ni Roque, hindi ba abogado rin yan? Ha? Oh. Ayan na. Titigan nyo muna. Ginamit agad ang lifeline. Nag-call ng call a friend agad. Di ba? Wala bang ganang umorder tong mga ito? Balatis oh. Walang ganang umorder o walang ganang kumain? Siguro sa kaba niya, hindi na makakain si Maharlika. Oh. Sabi ko nga, nako po. So, nakita nyo pare-pares yung damit. So, iisa lang yan isang araw lang yan. Tingnan nyo, isang araw yan. Damit ni Roque, damit ni Glenn Chong, eto na magkakasama na sila. Ayan. Ito na ayon sa aking pag-aanalisa pagka kaya hindi niya ako tinulungan dito, magsasalita na ako. Di ba? Kailangan puntahan niyo ako rito. Tulungan niyo ako. Kung hindi, nakaw talaga. Oo. Magsasalita na ako na talagang ganito lang yung mga ganito. Naisip niya yan? Kaya, kahit na may SONA ng A22, meron silang rally daw ng maisog, itong dalawang laging nasa entablado, dumating. Nagets nyo? Dumating. Mahalaga ito sa mga sa rally nila, hindi papayag yung dalawa na yan na walang spotlight sa entablado. Pero mo bigla-bigla. Dumating yung dalawa. Di, halatang-halata nyo na. Di ba? Halatang-halata nyo na. Na meron talagang nasa likod ni Maharlika, kaya ganyan siya bumanat. Our beloved Boss Mike Severa.